Ang show na ito ay para sa mga chismosa. Ang opinion ng mga host ay hindi sumasalamin sa pananaw ng programa at TV network. Huy, Mare! Ano latest? Good evening mga kamarites! Kasama na lang po muli ang Pagpor ngayong Sabado! Pero bago tayo magsimula, attendance check muna. Huwag kalilimutan mag-selfie sa harap ng iyong mga TV habang ongoing po ang episode para sa pagkakataong manalo ng Marites University Mug! Correct! Isabit nyo lamang po yan sa Facebook gamit ang hashtag na #MUXAllTV para makita namin ang inyong entries. Tara, simulan na natin ang chismisan. Bago magpahinga, ako po ang inyong PhD, Rose Garcia. Ako po ang Marites din, June Nardo. Your unbearable Professor Ambet Nabus! At ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. At ito ang Isang Linggong Chismis! Aba, at isa pang aba dahil kasado na ang isang serye kung saan magsasama sina Sharon Cuneta at Julia Montes. 2023 pa ang last project ni Megastar kung saan nakasama niya si Alden Richards sa isang pelikula. Habang si Julia naman ay kababalik lang sa showbiz kung saan nakatambal rin nito si Alden sa big screen. Tungkol saan kaya ang magiging serye nina Sharon at Julia? Anong roles kaya ang kanilang gagampanan? Magkapatid o mag-ina? Pwede naman mag-ina. Pwede naman. Pwede. Huwag lang maglola. Oh! Ay, papaya. Hindi papayag si Miss Sharon. Oo, tsaka hindi naman, pwede ba maging lola? Alis, May ibang may transition May siguro. transition, oo. Pero, mind lang nga, kasi nagkasama na sila sa ang probinsyano. Oo, nung pandemic, may mga eksena sila doon together. Ginagampanan parang si Sharon nga yata yung nanay. Parang gano'n. Hindi ako sure. Ni Coco? Ni Julia. Sandali lang kasi yun dahil di ba nawala din agad si Julia. Chinugi din agad siya. Kasi yun yung yatang time na nababalitang may pangalawang something na. Yun na. Pero ang alam ko, na-mention na to ni Sharon during the time na nagpo-promote sila ng movie ni Alden last MMFF. Na nasabi nga niya na may gagawin siyang teleserye with Julia na sabi niya talagang isa sa kanya mga paborito. Marami naman. Marami naman siya paborito. At sinabi pa niya, pamamanahan niya. Alam mo naman si Xiaomi, diba? Na hindi naman nakakapagtaka dahil di ba gano'n naman talaga si Miss Sharon, yung bigla na lang nagbibigay ng kung ano, lalo na kapag nakakasama niya sa proyekto. At nag-i-enjoy siya. At pag naging close niya, nagustuhan niya. Narinig ko na rin yun. Segue na rin. Sinabihan ka ng pamamanahan? Pinamanahan. Dati. Segue na rin natin kasi parang Darna siya ngayon na lumilipad siya. Meron siyang commercial na ginagawa sa Netflix, di ba? Actually, akala ko, nananaginip ako nung pinapanood ko. Pero kasi ginawa ni Miss Sharon yan sa dati. Super Fairy. Sakay na yun. Oo, sakay na. Sakay na, pero ngayon na sinabi, lipad na. Ipinakita niya lang na kaya pa rin niyang gawin yun. Hindi ko kinaya yun talagang nag-summer. Bumabalik-baliktad siya, no? Summer song. Mama. Anyway, pag-uusapan pa natin yan. Ay, ito mga kamarites, pag-usapan naman natin ang tungkol kay Teresa Loizaga na nagsalita na tungkol sa rehab ni Diego Loizaga. Alamin natin ang detalye niya mula kay PhD. Sa isang interview, inilahad ni Teresa Loizaga kung bakit niya napagtantong ipadala sa rehab ang anak na si Diego Loizaga noong 2018. There was a part of me that died. But I wanted my son to live, so I had to put him on rehab. Ika ng aktres. Dagdag rin ito na araw-araw niyang binipisita si Diego. Sa isa pang panayam, ipinaliwanag ni Diego na ang mga pinagawa sa kanya sa loob ng facility ang nakapagpabago sa kanyang buhay. Kung kaya't naiintindihan nito kung bakit mahalaga sa kanyang kapakanan ang mga karanasan niya sa loob ng facility. Masasabi niyo bang mother knows best? Sa ganitong sitwasyon, mga kamarites? Of course! Oo naman. course! Oo.
I don't know. I'm not a mother. Hindi Of kasi... course, I should know. Correct. Kasi kahit mahirap para sa isang ina katulad no, di ba? Mabigat yun eh. Oo. Kaso nakikita mo na, kasi parang sinabi ni Teresa Loizaga na parang kapag sumasagot sa kanya si Diego na under the influence ng drugs, hindi si Diego yon kundi yung influensya nung droga. Kaya sabi niya, gusto niya na maparehab para naman bumalik yung dating anak niya, kumbaga. Yeah, masakit yun. As a mother, PhD. Sobra, hindi madali na hindi to letting go eh. Kung hindi yung feeling mo na yung anak ko ire-rehab, walang kasama, hindi mo alam. Pero syempre, iyan din siguro tinatawag na top love na kailangan mo siyang i-let go para matuto at the same time gumaling. Sa kabilang dako, hinahangaan ko rin si Diego kasi hindi siya naging pasaway. Correct. Sinunod niya yung gustong mangyari ng mama niya. Ang tingin ko kasi, natatandaan mo, I'm sure, yung panahon na yan. I think at that time, siguro si Diego parang nandun na siya sa kumbaga, sukdulan. Yan, oo. So talagang he Kailangan needs professional help. Yes. Congratulations. Talaga kabawi na siya. Tsaka tignan nyo naman siya ngayon. As a father. Yes, totoo. So siguro din to, magandang aral din sa lahat na sa panahon ngayon, if alam natin o tingin natin kailangan talaga ng professional help, kailangan ng rehab. Huwag natin itong tingnan na parang, ay grabe, rehab, ay grabe, nagpapakonsult. Kasi, na siya parang iba na kasi ang mundo ngayon. Correct. So, kailangan natin nila, everyone makes mistakes. Pero hindi po kayo nagkakamali dahil magtutuloy-tuloy po ang ating talakayan sa pagbabalik ng Marites University! Tanong din si Ogie kung sa mga susunod ba kayong pagkakataon, maisusulat nyo pa o maibabalita pa si Bea Alonzo? No comment din. Nakatutok pa rin po kayo sa amin, pero bago tayo tumuloy, nais muna naming magpasalamat sa Ugbo 24/7 na katuwang namin sa paghahatid ng ating Chika of the Week. Masarap po ang mga pagkain dyan. At kung gusto ninyong matikman, pwedeng na kayo magpa-deliver mula sa website na naka-flash sa inyong screen. Mga Marites, ang ating mong Chika of the Week, Ogie Diaz, nag-file ng counter affidavit sa cyber libel complaint ni Bea Alonzo. Roll BTR! May 2024 nang mag-file ng cyber libel case si Bea Alonzo kina Ogie Diaz at iba pang personalidad. Tugon ni Ogie, dati sa tamang panahon niya na lang i-address ito. Ayan na, nag-file na nga ng counter affidavit si Ogie laban kay Bea. Sa press release ng attorney ni Ogie, inilahad niya ang grounds ng pagpa-file ng counter affidavit. Ayon dito, they failed to show clear and convincing proof of actual malice or ill motive na legal requirement daw kapag ang complainant ay isang public figure katulad ni Bea. Anong say ninyo mga kamarites? Wala akong say, baka madamay ako. I refuse to comment on the ground. Biglang mga naging listeners. Biglang naging ganyan nga ang trend kasi di ba tinanong din si Ogie kung sa mga susunod ba kayong pagkakataon, maisusulat nyo pa o maibabalita pa si Bea Alonzo? No comment din. No comment. Parang... Di ako naman ang tingin ko dyan kasi di ba si Bea ang naunang mag-file ng complaint. Parang di ba given naman talaga yon kung ikaw ay idinimanda, sasagot ka. You have the right na mag-counter affidavit. Yes. Lalo na kung sa tingin mo may labang ka sa mga nasabi mo, pwede ka naman, karapatan mo naman yun. Mr. Fu, kahit nga walang laban lumalaban ka rin. Hindi, tsaka nasa legal venue na yan So yung mga batas na ang bahalang magtalo-talo dyan, tsaka yung mga abogado nila. Hindi kasi parang laging sinasabi daw ni Ogie dun sa mga dun sa mga issue about Bea, para lagi naman sila may disclaimer. Para lagi niya sinasabi na sana hindi totoo o kaya sana magkatuluyan pa rin. Laging may ganun naman daw. So parang yun yung isa sa mga nilalaban nila. Well, hintayin natin. Ako, ilan na ba ito? June na, di ba? Since January, nabilang nyo na ba yung mga demandahan na? Parang marami nga din. Parang naging naging trend.
think na happier pa lang, ha? Maski hindi sa showbiz, maski sa politika. Politics. So kung nag-counter affidavit na itong sina Ogie at company, ang alam ko balita ko sina Nay Christie din at company mag-a-act I'm counter sure, affidavit. Baka Nauuso! so, nauuso yung pag-file, nauuso na rin yung mga counter. Na-miss nila during pandemic. Yeah. Diba? Dahil dyan. Basta ang alam kong counter mamaya kay Nicola. Ano nga? Dahil dyan ako dumarami na naman ng mga insidente po, katulad ng sabi namin ng pagpa-file ng cyber libel cases ngayon. Kaya kami, ingat-ingat. Charot! Ingat-ingat na lamang po sa mga binibitawang salita. At ingat din po sa blind items mamaya kasi mamaya may spluk natin. Charot lang. Mag-break muna tayo. Magbabalik po ang Marites University! Are you ready, Marites? Dahil ito na ang segment na inyong kinahumalingan at pilit na hinuhula ng Daho! Ang unang hashtag ay Chokes Anyone. Wow! Kanina yan. Chocolate? Chokes Parang ikaw naman ata yan. Nag-alok? Oo. Ano yan? Sino yan? Ano yan? Kasi isa na alam, di ba alam mo yung trend ko, di ba? Beauty queen, actor, okay. Ngayon naman, stage mother naman. Di ba last year, stage father, di ba? Ito stage mother. Hindi ko makakalimutan yung stage father. Yung nagpaligo ng doggy. Sa shampoo commercial Ito lang naman, ito na nga si mother naman ng singer din, na sikat din na singer. Galing niya sa reality show. Hindi dumating sa isang show, variety show. Oh, hi, may baon, dala-dala. Yun, sabi, yan. Ay, meron. Chocolate, yung Hindi masarap. At least chocolate. At least hindi nagtanong, happiness or chocolate? Daw siya kasi bukas-bukas. Yan na. Nguya-nguya, tsaka meron isa sa nabigyan, may naalala, yung nanay pala ngayon, may history. Na? Nagbibigay ng pagkain na expired! So, wala na yung balat na itapon na. Hindi nila Expired na-check. talaga. Hindi, anong best before naman? Kala nila, di ba, meron ganun, di ba, kung best before or expiration date, di ba? May ganun, di ba? Parang may 3 months pa daw yun, sabi. Oo, di ba? siguro. Pag ano na? Di Pero ba? parang nakakahiya naman magbigay na nakita mo na Mag-expire aso na. Oo, alam mo yun yung mother na masyadong ma-PR. Tsaka siyempre, alagaan yung anak ko dyan kasi binabidayin sa show. Alagaan nyo, pero nalason yung staff. Charot lang. So, chocolates, anyone? Happiness na lang ako. Sino yan? Happiness. Sino yan? Stage mother na yan. Clue. Bakit? Sabi mo nga. Ay, afraid! Kaya ingat. Mga kamarites, susunod na hashtag naman po ay hashtag na ilang. May kinalaman din ito sa mother. Mother presentation. Mother knows best pala talaga. Correct. At meron din itong kinalaman sa pagiging singer. Actually, si mother singer na tumatanggap na ng mga mother roles, napag-usapan lang dun sa isang production, sa isang serye na ginawa niya, na parang ayaw niya nang makasama itong isang hunk actor na gumanap na anak niya doon sa series. Kasi di umano, sabi nitong, medyo itong singer na to kasi medyo alam mong iba hindi siya yung kalagkarin or hindi siya yung mga, basta masosyal siya, tsaka mataas ang level, iba. May pagka-alta, ganyan. Award-winning pa. Ngayon, nung inaalok siya uli na makasama itong hunk actor, sabi niya doon sa mga nag-aalok sa kanya, pwedeng pas muna ako pag yan ang gaganap na anak-anakan niya. Kasi di umano, doon sa dalawang ginawa nilang serye, talagang nararamdaman niya pagkailan. Kasi doon na medyo mahirap siya, hindi alta na naka-duster lang. Pero every time doon na niyayakap siya nung hunk actor, May mali siya. may nararamdaman siyang Bakit siya lang nakakarap? dumudunggol-dunggol. Siyempre alam na yun, di ba? So, Parang masarap pa. O dapat naging proud siya. dapat proud siya. Actually, Hashtag mo dapat dunggol. Tama. ay pang all TV kasi. Kaya
nailang na lang si singer-actress na parang ayaw niya pero gwapo talaga si hang actor na gumaganap na anak Teka niya lang, kanya. so ibig sabihin, malayo ang agwat ng edad nila. Oo, parang anak na talaga Talaga niya. anak niya talaga. Pero may asim pa itong si Yes, punong-puno ng asim. Masarap pa. Diba? Nararamdaman pala daw talaga yung lalo pag may mga eksena ng mother, ano, naiilang siya, ba't parang may something dito, ganon. Parang something is happening along the way. Baka naman may mali siya lang si mother. Mararamdaman mo daw nakasintigas ng bakal. Ganun level agad. Ay, di, syempre siya nagsasabi, nararamdaman. Kaya parang naiilang Hindi siya. man lang bato Ano pwede ba? Bakal daw talaga. Kagaya nung pinatigas ni Nicola na yellow na di ba? Parang ganun. Ano clue? Ang clue, magaling yung, sa actress. Sa actress Yung muna. singer-actress ay regular pa siyang napapanood, ang husay-husay pa rin niya. Isa siya sa mga pinagpipitaganan natin mga singer. Tapos, correct! Pagkatapos, Tama, ako din yan, nahula ako eh. pagkatapos yung hunk actor ay gwapo rin, produkto ng reality show na ano pa rin. Sino yan? Sino yun? Basta. Pakita nga. Wala. Hindi, naalala ko yun. Yung Yung actress, naging tama anak. yan. Tama yan. Naging anak niya, yes. Dalawang beses na niya naging anak. Oo, tapos doon sa ikalawa, medyo may iba Pero na in siya fairness naman kasi, naiilang na siya. in fairness naman doon Ay sa talaga babae. namang may asim pwede ka pa rin talagang Desirable, may diba? asim pa rin. Correct. O dahil Yan dyan, bago tayo magtapos, syempre wag niyo pong kalimutan na magpasa ng attendance check with the hashtag MUXAllTV para sa chance na manalo ng ating Marites University Mags. Bongga. Iinom ako. Ayan, kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming programa. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Sabado dito lang sa Marites University! Ganon. Ang bilis, tapos na agad. Oo, di ba? May asim pa. May asim Sino pa. kaya? Diba? Blessed Sunday! Uy, mare! Ano ay test?